So, palang araw, makinig po tayo sa isang vlogger, kanya sinasabi, yung pagbubulgar tungkol kay Cayetano, na wala palang balak impeach si Sara. Buti, nalipat na pamamahala kay Wing Gatchalian ng SP. Sige, pakinggan natin siya, Kaya pala, kapit po pala siya. Halos magipagpatayan siya sa posisyon. Hallelujah, anong klaseng Kristiyano ito? Kristiyano pa naman daw ito, puno. Meron pa siya pahaw-pahaw ko na Biblia, paludod, dasal sa Senado. Yung pala, yung masamang balak. Sige, pag-ingat po natin, Our beloved Boss Mike Severa. Ano ngayon? Anong ginagawa ni Cayetano? Daldal lang ng daldal. Ang putang ina, yun. Nabuking, mga kababayan. Nabuking si Cayetano na talagang hindi niya i-impeach si Sara. Aabsueltuhin nila. Bakit? Ano ko nasabi? Ito. Alan Peter Cayetano na inagaw umano ng bagong mayorya ang liderato ng Senado upang umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anya nais nilang ilihis ang prinsipyo sa panuwalang flood control project. Dadang ka? Ang upahiyang ibabalita ni Rocky Cruel. Ito mga kababayan ko, pakinggan nyo maigi ito. Dito nyo makikita ang intensyon ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya pala itong kampo ni Sara Duterte, itong mga abogado ni Sara Duterte ay nagmamadali na mag-file ng apela o motion. Diyan po, sa Senate President, sa Senado, nung naging Senate President, si Alan Peter Cayetano, nagmamadali mga kababayan. Nagmamadali itong kampo, itong mga abogado ni Sara Duterte kasi bago na mga kababayan, di ba? Bago na yung pamumuno ng Senado sa ilalim ni Alan Peter Cayetano. Si Sara Duterteng baliw. Oo, mga kababayan, si Sara Duterteng bobo at tanga. Mga kababayan. Oo, apay na kagad na. Na ano daw? Ibasura na ang impeachment trial. Di ba? Nagmamadali. Kasi dito natin malalaman na talaga palang planado na ng kampo ni Alan Peter Cayetano Inaano mo na sila na i-dismiss nila si Sara. Kaya na ngayon, galit na galit. Bakit? Kasi tututukan na ng pamumuno ni Wing Gatchalian ang impeachment trial. Bakit? Masama ba? Bakit? Wala ba sa konstitusyon na umpisahan na yan pong impeachment trial ni Sara? Di ba nauna na nga dyan na isinet ninyo netong July, July 6 pa yan? Di ba? Na mag-umpisa. Kaya nga ilang tulog na lang Kayo ang nag-set niyan, hindi naman yung block ni itong grupo ni Wing Gatchalian kita nyo? Hindi ho. Ang Wing Gatchalian block ang nag-set ng hearing para mag-umpisa na ito pong paglilitis sa isang vice-presidenteng tamad, bobo, tanga, hindi marunong mag-computer. Nalustay, walang ginawa kundi travel dito, travel doon. Mga kababayan, pakinggan natin ito. Ito yung patunay. Inagaw umano ng bagong mayorya ang liderato ng Senado upang maipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang diretsahang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa isa nitong Facebook Live kahapon. Kita nyo? Ibinulgar ni Alan Peter Cayetano, siguro nadulas ito tulad ng sabi ni Arnold Lopez, baka Maxadia, nadulas si Alan Peter Cayetano na ibunyag na itutuloy nila. Ayan mga kababayan, narinig nyo itutuloy nila
itong impeachment trial, di ba? So, ibig sabihin, sinabi mong itutuloy nila, ikaw, kung ikaw ang Senate President, hindi mo nga itutuloy. Tama mali, mga kababayan. Tama mali. Ha? So, ibig sabihin, mga kababayan, isipin nyo, sinasabi ni Alan Peter Cayetano, itutuloy na nila ang impeachment trial ni Sara. So, ibig sabihin, wala ka talagang planong ituloy ang impeachment. Nakakaya ka. Yan ang mga kababayan. Dito. Yan ha. Vice President Sara Duterte ng Senado, Ukta ni Rovi Manuel. inagaw umano ng bagong mayorya ang liderato ng Senado upang maipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang diretsahang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa isa nitong Facebook Live kahapon. Kita nyo? Inagaw daw. Kayo naman, inagaw nyo ang liderato ng Senado. Para ano? Para lokohin ng taong bayan, para pigilan nyo ang impeachment trial. Yan naman ang ibabalik namin sa inyo ngayon. Kasi yan ang sinasabi nyo eh. Sabi nga sa amin, pag may gawain, may hahalimbawain. Alam nyo yun? Pagka may gawain, may hahalimbawain. Pagka may ginawa, may ihahalimbawa. Sa Ilocano, no adda aramid, adda iyari. Diba, mga kababayan ko? Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng Kita nyo galing sa kanya yan, mga kababayan. Gusto nyo kasing ituloy ang impeachment, tuloy-tuloy. Hindi ba dapat? Tanungin ko nga kayo, mga kababayan ko Tanungin ko kayo. Mali ba na magtuloy-tuloy ang impeachment trial? Mali ba? Hindi ko makita, mga kababayan Ikaw, Jojo Chavez, Alicia Turan, Arnold Reyes, Angel De Dios, Lolita Salazar, Nick Candido. Tanungin ko nga kayo, mali ba na magtuloy-tuloy yung impeachment trial? Yung articles of impeachment ay naipasa na? Gayong na-impeach na si Sara sa Kongreso? Gayong naitala na, naitakda na ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Sara? Mali ba na magtuloy-tuloy? Diyos ko, mga kababayan ko. Bobo na lang talagang napapaniwala nito. Mga DDS lang talaga napapaniwala. through the presiding officer. That's been very clear to us from the start. Ayon kay Cayetano, may ibang layunin ng mayorya sa pagpapalit ng Senate President. Dagdag pa ng senador, Sabi niya, may layunin daw na iba ang pagpapalit ng liderato ng Senado ng bagong mayorya. Bakit? Putang ina mo, Alan Peter Cayetano, bakit? Nung pinalitan nyo si Tito Soto, wala ba kayong layunin? Sipin nyo nga Antonio del Castillo. Tanungin ko sa inyo, Maring Joji, nung pinalitan nila si Tito Soto, Alan Pensan, nung pinalitan nila si Tito Soto, wala ba kayong hangarin? Di ba sinasabi nga namin, ang hangarin nyo ay iligtas nyo si Sara Duterte sa tiyak na mahatulan ng guilty sa kanyang impeachment trial kahit pa siyang damakmak yung mga testigo at ebidensya, i-acquit nyo siya. Tama, mali. Yun yung inyong masama na plano talaga. Kaya inagaw nyo. Sukdulan na si Bato de la Rosa, ilagay niya na yung sarili niya sa tiyak na kapahamakan. Kaya sumugal na si Bato Kasi sabi, isip-isip ni Bato,
kailangan kong gawin ito para pag presidente na si Sara, protektado na ako. Kapag iba ang presidente, sigurado ako, hindi ako poprotektahan. Sigurado ipapakulong pa rin ako, ibibigay ako sa Interpol. Siyempre susugal na si Bato. Tama, mali, mga kababayan, kayo humusga. Yung po yan, napakadaling unawain lang. Kaya nga ho mga kababayan, bakit? Bakit? Mga kababayan, kaalyado ni Duterte ang mga yan Sila yung mga magkakasama, mga putang inang yan. Baka nakakalimutan nyo. Alan Peter Cayetano, yung mga yan. Sino pa, Boss Mike? Eto, tingnan nyo, mga kababayan, tingnan nga natin ito, Boss Mike. Yan ba yun? Diba? Ayan, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, diba? Tingnan nyo, iba pa yan. Meron pang isa. Wait lang, hanapin ko yung isa, mga kababayan. Ay, nako. Magkakasama yan Magtotropa yan paano? Ano namang hindi? Ito ba yon, Boss Mike? Wait lang. Ayan. Mga kababayan, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo? Ayan, Ito yung matagal ko nang sinasabi sa inyo, mga kababayan. Sino ang totoong mga magtotropa? Aber? Sino ang totoong mga magtotropa? Ayan. Sino? Velasco, Pulong Duterte, Sara Duterte. Sino pa? Alan Peter Cayetano. Sino pa? Martin Romualdez. Ayan, Martin Romualdez. Ayan, mga kababayan, yan yung totoong magtotropa. Mga kababayan ko. Nasa si Pangulo. Yun yung pinagtutulong-tulungan nila. Papagalingan lang sila sa pandurugas. Kaya etong sinasabi ni Alan Peter Cayetano na to, ang mga usapin tungkol sa posibleng pagbabago sa pamumuno ng Senado noon pang Pebrero nang mabanggit umano ang posibilidad na italaga si Senator Loren Legarda bilang Senate President. Giit nito, ikalawa lang daw ang impeachment sa ikinababahala ng kabilang kampo. Ayon sa kanya, mas nakatutok umano ang mga ito na iniisang atensyon ng publiko mula sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Ang pinipilit niya kasi na siya yung hero pagdating sa flood control. Mga kababayan ko naman, huwag kayong maniwala dyan. Kung mayroon mang hero sa pagpapanagot, hindi sila. Salita lang yan. Yung may aksyon, yun yung totoo na nagpapanagot. Wala pong iba, mga kababayan. Hindi ho itong putang inan ko na piling hero na sila ang nagpapanagot. Parang si Marcoleta, piling din. Magkasangga sila na sila yung nagpapanagot. Hindi po. Bakit? Kasi mga kababayan, sabi nga natin, si Marcoleta at saka ito ay katropa nila si Digong. Ano nangyari? Wala silang napanagot noon. Kahit pakasama pa si Marcoleta ni Andaya na nagsiwalat patungkol sa usapin ng flood control scam nung panahon ni Digong. Nasarado yun. Tumahimik ang mga bunganga ng mga putang ina na ngayon ang lalakas ng mga bunganga. Nakuha nyo mga kababayan? Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Diba? Yan. Kaya yan si Alan Peter Cayetano nagpapapiling victim na sinasabi ganito, sila yung Kabilang kampo. Ayon sa kanya, mas nakatutok umano ang mga ito na iniisang atensyon ng publiko mula sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover up dito po sa flood control. Kita nyo cover up ang tawag niya? Ganito manira tong baklang to. Baka nakakalimutan mo, eto na ang dami nang napapanagot na hindi nagawa ni Digong. Putang ina mo, Alan, yan, X40 capsule. Yung diktahan si Marcos kaya Yan. Hindi nyo kasi daw kayang diktahan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagawa ba ni Digong ito?
Hindi kasi nila kayang Alam nyo, maniniwala sana ako sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na seryoso sila sa pagpapanagot kung mayroon silang napanagot nung panahon ni Digong. Tama, mali? Oo. Hindi ako mahihirapan na maniwala sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano at saka ni Marcoleta na sila ay Wala kayong trabaho. corruption buster. Galit sila sa magnanakaw. Kung meron silang napanagot, kung meron silang napakulong nung panahon ni Digong. Tama, mali? Pero wala paano ako maniniwala ngayon? Paano kayo maniniwala ngayon? Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Etong Pangulo na maraming napanagot, bilangin nyo. O yung tao na ngayon ay salita ng salita na wala namang nagawa. Diba? Ayan o. Hindi kasi nila kayang diktahan si Marcos kaya tinawag nilang bangag. Ayan, hindi nyo kasi kayang diktahan si Pangulong Bongbong Marcos daw. Kaya tinatawag nyo ng kung ano-ano, mastermind, bangag, mga bobo, Ginamitan sila ngayon ng utak. Mga kaibigan, kulong dito, kulong doon, takas dito, takas doon. Kita nyo, ginamitan kayo ng utak ni Pangulong Bongbong Marcos daw. Hala ka, nagpulasan. Takas dito, takas doon. Anong nangyari? Ano nangyari? Nga! Kulong dito, kulong doon. Ano kaya pa? Yung talino nila, kabubuhan lang ni Marcos, wala? Kita nyo, ang katalinuhan yung lahat. Kabubuhan lang yun ni Pangulong Bongbong. Nakuha nyo? Yung hangganan ng talino nyo, hanggang dyan yung kabubuhan niya. Paano kayo magtatagpo? Hindi nyo kaya yung katalinuhan, hindi aabot sa madaling salita. Yung talino nyo, yung karunungan ninyo, malayo pa. Ibig sabihin, aabot pa hanggang buwan. Hanggang Mars. Yung talino ni Pangulong Bongbong, kayo, nandiyan pa lang sa ibabaw ng Mount Apo. Hindi aabot, mga kababayan, di ba? Hindi aabot. Isang pangil pa lang, isang ipin pa nga lang yan, big boy. Isang ipin pa lang, Tuloy. Tayo magagawa, Presidente, magaling yung ano kaya pa, kung 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 ano kaya pa. Wala na, finish na. So, babasa tayo ng Biblia. Anong nakalagay po sa kasulatan? Ganito po ang nakasulat. Roma 13:1. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. Verse 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino man lumalaban. 3. Ang mga pinuno dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Yan. So, yan palang gumagawa ng masama at parurusahan. Yan. Kaya ngayon, ang dami na pong naipakulong mula doon sa mga pobo. Yung iba naman, nagtatakbuhan na sila, nagtago na para hindi sila mahuli, maipakulong. Naalala yung mga pogo, may babae. Kita nyo? At ang mga Sibong Revilla,
si Jinggoy, si Chavit, si Mike Defensor, oh, at meron pa namumuro, si Bato, may dalawa pang ano daw, kasamang opisyal ng pulis. Siyempre, mga PNP chief yun. Sa panahon ni Digong. O sino pa ba sinasabi? Marcoleta. Oh. Ibig sabihin, ang pamahalaan ni Bongbong, ang nagtayo ang Diyos. Kapag nilabanan mo ang gobyerno, ang sabi ng kasulatan, lalapatan kayo ng parusa. O, sila Padilla at saka si Cayetano, pareho silang ano doon, yung pagpapatakas kay Bato. O, kasama yung Aplaska, yung mista ni Bato. Yan, kinasuhan din sila, obstruction of justice. Kaya darating ang araw, bago magtapos ang termino ni Pangulong Bongbong, sigurado maraming makukulong dyan. Dahil yung pang 18 mga marites na kargador na marin daw kung tinawag kong bayani ni Loren Ligarda. Samantalang dinala pala silang maleta. Ang tinawag niyang bayani, wala nang pangalan, si Loren Ligarda. Yan, 18 yun. Pag lumagpas din ang warrant ton. Kaya, hindi papayag ang Diyos na kagaya nila Sara, ang kanyang mga alays, ang wawasak sa gobyerno ni Bongbong, hindi papayag. Kaya narinig niyo po, ano? Kung sila pala yung nakaupo pala sa Senado, wala palang mangyayaring impeachment. Kita nyo? May plano talaga, kaya nila pinilit tinagaw at talagang tinayanan ni Bato ang kanyang sarili. Kita nyo? Para lang mahagaw ang Senado, para hindi ma-impeach si Sara, kunwari impeach. Pero totoo lang, talagang plano nila, walang impeachment mangyayari. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Dito nyo makikita ang masama laban sa kabutihan. Ano? Manalangin po kayo sapagkat hindi po biro ang ating panahon ngayon. So, masyadong mainit pang panahon sa Senado. God bless us all, yung kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. How are you?